Lumipat ang eksena sa isang bar kung saan may isang babaeng nagngangalang Miss Shu na bumukas ng pinto at nagtanong, "Nandito ka ba para sa interview?" Sumagot ang babaeng nasa labas, "Opo, Miss Shu. Nandito po ako para sa job interview. Tinawagan po ako ni Mr. Luo kahapon tungkol sa posisyon." Tiningnan siya ni Miss Shu at nagsabi, "Ah, ikaw pala yon. Mukha kang isang awakener. Bakit hindi mo tinuloy ang landas na yon? Bakit waitress ang pinili mong trabaho?" Nahihiyang sagot ng babae, "Hindi pa po ako nag-aawakan." Tumawa si Miss Shu, ganun ba? Akala ko lang pala. Pasensya na." Sabi ng babae, "Ayos lang po. Masyado nang nagbago ang mundo kaya lahat iniisip na awaken na ang bawat isa." Biglang lumitaw sa TV sa likod ng bar ang breaking news. Isang dambuhalang halimaw ang lumitaw mula sa Snow Mountain kahapon. Natalo ito ng mga cultivator mula sa Thunder Martial Academy. Pakinggan natin ang pahayag nila tungkol sa panganib ng halimaw na yon, sabi ng balita. Lumabas sa screen ang isang cultivator at nagsabi, "Wala naman talagang espesyal sa halimaw na yon. Ang lakas niya, halos katulad lang ni Lu Wuji, isang 7th level awakener lang yun. Pero ngayon, karaniwan na lang ang mga 9th level. Nakakatawa." Dinagdagan pa niya, 4 na taon lang ang nakalipas pero si Lu Qin na dating nangingibabaw sa buong mundo gamit yang level na yan, parang wala na lang. Galit na matter ni Miss Shu, "Ang kapal ng mukha ng hayop na to, kinukumpara ang sarili kay Lu Qin. Ang daming martial artist ngayon, ginagamit ang pangalan ni Lu Qin para magmukhang malakas. Pero nakalimutan ba nila na si Lu Qin ang nagbago ng mundo?" Itinuro pa niya na si Luan ang nagsakripisyo ng sarili para sirain ang seal. Dahil sa kanya, bumalik ang spiritual energy, nawala ang mga sakit, humaba ang buhay, at halos lahat gusto ng maging cultivator. Bakit hindi sila marunong magpasalamat? Kami, mga normal na tao, nirerespeto pa rin si Lu Qin. Pero itong mga mayayabang, iniinsulto siya sa bawat paghahambing nila. Sa sandaling iyon, pumasok ang boss ng bar at tinanong, "Jue-chan, bakit ka ba sumisigaw?" Agad lumapit si Juyen at tuwang-tuwang sinabi, "Boss, yung bagong babae na hinir mo, ang ganda." At doon lang naipakita na ang boss ng bar ay walang iba kundi si Lu Qin mismo. Ngumiti siya ng kalmado at nagsabing, "Hayaan niyo muna siyang makapag-adjust. Nagdidilig lang ako ng mga halaman." Pagbalik niya sa babae, yumuko si Miss Shu at mamulong, "Alam mo, ang boss natin ay isang kahanga-hangang tao. Mabait siya, sobrang yaman, kahit mukha lang siyang may-ari ng isang simpleng bar. Walang nakakaalam kung saan nanggagaling lahat ng pera niya. Matagal na niyang dinidiligan yung mga halaman na yon, mahigit 1 taon na, pero ni isang bulaklak, wala pa ring lumalabas. Para sa kanya, parang kayamanan yung mga yon. Ayaw pa niyang ipahawak kahit kanino." Nagtanong ang babae kung ayos lang ba ang kanilang boss. Sumagot si Miss Shu, "Pwede mong sabihing medyo kakaiba siya." Sa sandaling iyon, narinig ni Luo Qin ang usapan at sinabi, "Naririnig ko lahat ng sinasabi niyo." Sabi naman ni Shu Chen, "Sinabi ko pa nga sa boss kung gaano kakaganda, pero ni hindi man lang siya lumapit. Kaya siguro single pa rin yan. Miss Jun, maupo ka na muna. Darating na rin ang boss." Gulat na gulat si Luan at nagsabi, "Jian, ito ang unang beses na may nakilala akong taga-Deity World mula nang dumating ako sa Earth." Lumipat ang eksena sa alaala ni Lu Qin. Sa Deity World, minsan siyang nasugatan ng malubha. Natagpuan siya ni Jian at nagtanong, "Galing ka rin ba sa Earth?" Tawanan niya ito bilang isang nakakagulat na pagkakataon. Sinabi ni Jian na kaunti na lang ang mga nakaligtas mula sa Earth sa Deity World, at sobrang hirap mabuhay doon. Inamin ni Jian na nagnakaw siya ng isang sagradong gamot mula sa Immortal God Dynasty, isang gamot na may kakayahang magbigay ng bagong buhay. Pinayuhan niya si Luan na tandaan ang isang mahalagang bagay, kung may mananakit sa kanya, sabihin lang niyang kaibigan siya ng Goddess of Nanling. Tinanong ni Luan kung sigurado ba siya sa plano niya. Binalaan niya si Jian na kung hindi siya magiging maingat sa kanyang tribulation, maaari siyang maging abo. Matatag na sagot ni Jian, desidido na siyang ituloy ito. Paalala niya na pareho nilang itinatago ang tunay nilang pagkatao sa Deity World. Kapag nalaman ng iba na taga-Earth sila, tiyak silang papatayin. Ang tanging paraan para mabuhay ay maging makapangyarihan. Kung hindi nila kaya,
mamamatay din sila. Bago siya umalis, iniabot ni Gian kay Luchin ang kanyang hairpin at sinabi, kapag matagumpay akong naka-breakthrough, babalik ako para pakasalan ka. Pero kung mabaigo ako, kahit papano, mananatili tayong magkaibigan habang buhay. Dumating ang araw ng tribulation. Nagmakaawa si Luan na huwag na niya ituloy, pero biglang tumama ang kidlat kay Gian, at ang tanging naiwan ay ang kanyang hairpan. Wala nang bakas ng kanyang katawan. Sa kasalukuyan, tinanong siya ni Juyen kung ayos lang ba siya. Habang unti-unting bumabalik sa ulirat, naisip ni Luchin na naligaw lang siya sa kanyang mga alaala. Lumapit siya kay Gian at inimbitahan itong umupo. Sa isipan niya, kinilala niya ito bilang ang matalik niyang kaibigan mula sa nakaraan, ang babaeng kilala noon bilang ang Goddess of Nanling. Isang maalamat na mandirigma sa deity world na kilala sa kanyang kamangha-manghang kakayahan sa pagpatay. Naalala niya kung paano niya sinubukang mag-breakthrough gamit ang ipinagbabawal na teknik, at kung paanong namatay ito sa harap mismo ng kanyang mga mata. Kaunti lang ang nakakaalam sa deity world na si Luchin ay mula sa Earth, at isa si Gian sa iilang taong may alam. Alam nilang pareho na madilim ang kapalaran ng mga nakaligtas mula sa Earth, kaya kahit sa isa't isa, hindi nila pinag-uusapan ang kanilang nakaraan. Sa isip ni Luan, maswerte na lang talaga sila na pareho silang mula sa parehong panahon, kung hindi, baka hindi na sila muling nagkita. Naalala ni Luan na sa kanyang nakaraang buhay, puro kabutihan lang ang ipinakita ni Gian sa kanya. Kaya ngayon, panahon na para maseklian niya ito. Naniniwala siya na kung maituturo niya agad kay Gian ang tamang cultivation, maaring mabago ang tadhana nito at hindi na ito muling humarap sa nakakatakot na tribulation. Maya-maya, masayang ibinahagi ni Gian na naging maayos ang interview at nagpasalamat siya kay Miss Zhou. Dagdag pa niya, magsisimula na siya sa trabaho kinabukasan. Biro ni Zhu Qian, bakit ka nagpapasalamat? Magaling talagang tao ang boss natin. Medyo kakaiba lang kumilos, pero wala namang masama sa kanya. Ngumiti si Gian at nagpaalam, kita-kits bukas. Pagkaalis ni Gian, sinabi ni Luchin kay Zhu Qian na dahil sasama na sa kanila si Ji, dapat nilang ipagdiwang ang pagdating nito. Inutusan niya itong magpareserba ng mesa sa kalapit na restaurant para sa kinabukasan. Dagdag pa niya, imbitahin daw lahat ng kakilala nila, magkakaroon sila ng engranding party. Nagulat si Zhu Chen at tinanong kung seryoso ba siya. Komento niya, matagal na akong nagtatrabaho rito pero ni minsan hindi mo ako ipinag-party. Parang mas excited ka pa ngayong dumating si Jay kaysa noong dumating ako. Ngumiti si Luchin at tinanong, gusto mo bang malaman kung bakit ako masaya? Tumanggaw si Zhu Qian, oo naman. Gusto kong malaman. Sagot ni Luchin, kasi marami tayong kailangang gawin ngayon para sa party bukas. Napakunot-noo si Zhu Qian at nagtanong, boss, paano mo naman ako tinatrato ng ganito? Pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa gabi ng kinabukasan. Lumapit si Zhu Qian kay Luo Qin at sinabi, Boss Luo, mukhang nagsimula na ang oras ng reservation natin, pero may ilang regular customers pa sa loob na hindi pa umaalis. Kalma lang na sumagot si Luchin, isama mo na sina Qian at yung iba. Kayo na muna ang mauna at magsaya. Ako na ang bahala rito. Magkakatrabaho naman tayong lahat kaya dapat lang magsaya kayo. Dagdag pa niya, mga 15 lang naman yung nandyan, aalis din sila agad. Susunod na lang ako pagkatapos. Ngumiti si Zhu Qian at sinabi, Boss, wala nang hihigit pa sa'yo bilang boss. Biglang lumapit ang isa sa kanilang regular na customer, si Mr. Dan. Sabi niya, Luo, kalahating bote lang ang nainom ko. Pwede bang itabi mo muna para sa akin? Tumawa si Luchin at sinabing, ang konti mo lang uminom ngayon, Mr. Dan. Tumawa rin si Mr. Dan at sabi, tumatanda na ako, hindi na katulad ng dati. Idinagdag pa niya na narinig niya ang tungkol sa party para sa bagong kasamahan at alam niyang umalis na sina Zhu Qian at iba pa. Hindi na kita istorbohin. Aalis na rin ako. Ikaw na ang sumunod doon at magsaya kasama sila. Magalang na sagot ni Luan, ingat po kayo sa daan, Uncle Dan. Biglang may sumipa sa pinto ng club at pumasok. Nagtaka si Mr. Dan, bakit nandito ang mga to? Isang lalaking nakasuot ng pulang damit ang sumigaw, nasaan ang hayop na matandang yun? Nasaan na ang mga tao? Ako pa ang inimbitahan dito, tapos wala sila.
May isa pang lalaking sumunod at nagsabing, sige, ik-ek ko agad. Ilang sandali pa, pumasok na si Old Hu at mayabang na sinabi, Boss Hua, ang aga mo ah. Sabik ka na yatang bugbugin kita ulit. Mataray na tanong ni Boss Hua, bakit ba ako inimbitahan dito? Para ba makipag-usap o makipaglaban? Merespeto namang sagot ni Master Hu, Boss Hua, kahit ano po ang gusto nyo, susunod kami. Alam ng lahat kung gaano kayo kalakas bilang mandirigma mula sa Jin Basic. At sa totoo lang, sino ba naman ang gustong makipaglaban sa inyo? Kung pwedeng ayusin sa usapan, mas mabuti. Tumitig ng matalim si Boss Hua at nagbabala. E paano kung hindi umobra ang usapan? Tanong ni Boss Hua, paano kung hindi tayo magkaayos? Sagot ni Master Hu, kung ganon, isa lang ang natitirang paraan, laban. Biglang lumapit si Luan at matapang na sinabi, pasensya na, pero sarado na ang shop ngayon. Hindi ako tatanggap ng kahit anong order mula sa inyo. Nagulat ang lahat sa tapang ni Lu Chen. Napakunot-noo si Master Hu at pabulong na sinabi, wala na talagang respeto ang mga kabataan ngayon. Alam mo ba ang mga patakaran sa mundo ng cultivation? Sinubukan ni Mr. Dan na payapain ang tensyon. Luo, alam mo ba kung nasaan ka? Nasa Jungdo City tayo. Si Master Hu mismo ang may-ari ng isang martial school dito. May 10 grandmaster siya sa ilalim niya. Kapag pinaalis mo sila, parang iniinsulto mo na rin sila. Intindihin mo naman ang sitwasyon at pagkalmayan mo sarili mo. Lumingon si Mr. Dan kay Master Hu at nagpaliwanag, pasensya na po. Hindi taga rito si Lu Chen. Wala siyang alam masyado sa lugar natin. Ako na po ang humihingi ng paumanhin sa ngalan niya. Isa sa mga tauhan ni Master Hu ang biglang sumabat, sige, palalampasan na namin ngayon to. Pero wag kang susobra. Akala mo ba may sapat kang lakas para utusan si Master Hu? Kinabahan si Mr. Dan at mamulong kay Lu Chin, hanggang dito na lang ang tulong ko, ay ho. Ikaw na bahala sa susunod. Tumayo si Master Hassan at sinabi, kapatid, wala naman tayong personal na alitan. Hindi pa nga tayo nagkikita kahit minsan. Bakit ka babastos sa amin? Kalma namang sagot ni Lu Chin, hindi ako bastos. Pero kayo mismo, nagplano kayong magpulong dito at pinag-uusapan pa ang mga bagay sa loob ng establishmento ko. Pero humingi ba kayo ng permiso sa akin? Ito ang negosyo ko. Kailangan ng pahintulot ko bago kayo makagamit ng lugar. Kapag humiling kayo ng maayos, sasabihin ko kung pwede o hindi. Nang marinig ito, halatang nainis ang mga tauhan ni Master. Natawa si Boss Hua at sinabi, bata, iba ka rin. Kung hindi mo lang pinainit ang ulo ni Master Hu, baka ginawa pa kitang tauhan ko. Saan pa ba nakakahanap ng ganitong katapang ngayon? Samantala, galit na sa loob si Master Hu. Naisip ni Master Hu na pumunta lang si Boss Hua doon para ipakita ang kapangyarihan niya, at ngayon pati mga ordinaryong mamamayan ng Jungdo City ay nagiging matapang na ring insultuhan siya ng harapan. Bigla siyang sumigaw, sugod. Kung hindi natin tuturuan ng leksyon ang batang to, pati mga asong ligaw bukas, hindi na rin tayo rerespetuhin. Isa sa mga tauhan niya ang agad umatake kay Luan, pero mabilis itong nailegan ni Luan. Sabi niya, pasensya na, pero sa bar na to, isa lang ang pwedeng manakit, ako. Pagkasabi niya nun, isang suntok lang ang ibinigay niya at nawalan ng malay ang umatake. Gulat na gulat si Master Hu. Anong nangyari? Samantala, humagalpak ng tawa si Boss Hua at sinabi, grabe yon. Yan pala ang taong napili mong awayin, ang nakatagong dragon ng Jungdo City. Ano pa silbi ng cultivation kung ang isang baguhan lang ay kayang talunin kayong lahat? Bamulong naman ang isa sa mga tauhan ni Master Hu, Master, may kakaiba talaga sa taong yan. Sabi ni Master Hu, mukhang kailangan ko na talagang ako na mismo ang gumalaw. Inutusan niya ang isa pa niyang alagad na umatake, pero banilinan niya na huwag patayin si Luan. Ang gusto ko, pagsisihan niyang nabubuhay pa siya. Habang lumalapit ang alagad, matapang nitong sinabi na gagawin niya ang lahat para makaganti. Ngunit ngumisi lang si Luan at sarkastikong tinanong, talaga bang iniisip ninyong kaya niyong talunin ako? Bigla siyang nagbato ng baso ng alak. Tawanan ang lalaki at nagsabing, Grandmaster ako. Akala mo ba makakagalos sa akin ang isang baso ng alak? Pero pagdampi ng baso sa kanya,
Bumagsak itong walang malay. Tahimik na nagmasid si Master Han at napaisip. 2 tao ang natalo niya sa isang iglap. Pero si Zujo, isa ng Grandmaster. Hindi magtatagal, aabot na siya sa Martial God rank. At tong binatang to sa harap ko, hindi siya ordinaryo. Malamang, isa na rin siyang second level Martial God. Napagtanto niya na kakaunti lang sa paligid ang kayang tumapat sa lalaking ito. Mas mainam nang makipag-usap ng maayos, dahil sa totoo lang, wala naman talagang alam si Master Husan tungkol sa lakas o pinagmulan ni Luan. Mas mabuting magpakumbaba kaysa mapahiya at mapuruhan. Galit na galit si Luan habang hinarap ang grupo. Dahil sa inyo, nabasag ang isa kong wine glass at nasira pa ang pinto. 4 na taon na ang lumipas bago ako muling nag-organisa ng party, at dahil sa gulo nyo, ni hindi ko man lang nadaluhan. Binigyan niya sila ng babala. Kung hindi mababayaran ang lahat ng danyos sa counter ko bukas ng umaga, siguradong may kapalit yan. Agad na sumabat si Master Husan. Huwag kang mag-alala, babayaran namin ng maayos ang lahat. Pagharap ni Luan kay Boss Hua, seryoso niyang sinabi. Ikaw ang nagdala sa mga torito, at pati pinto ko sinipa mo pa. Yan ang pinakamalaking pagkakamali mo. Tinangkapan ni Boss Hua na magdepensa. Hindi mo kasi alam kung sino ang nasa likod ko. May mga malalakas akong koneksyon. Hindi mo ko kayang takutin. Pero bago pa siya makapagsalita ng husto, pinatumba siya ni Luan gamit ang isang suntok, patay agad sa isang atake. Natigilan ang lahat, pati si Master Hu. Tahimik itong nagpasalamat sa Diyos na hindi siya naging arrogant sa harap ni Luan. Kung nagpadalos-dalos ako kanina, baka ako na ang nakahandusay ngayon. Naalala niya ang nabasa sa isang cultivation book. Ang mga tunay na makapangyarihan, madalas nagtatago sa simpleng anyo. Huwag kailanman manginsulto ng may-ari ng bar, baka siya ang bida sa kwento, at ikaw ang mapapawalang saysay. Tinalikuran sila ni Luan at sinabing abala siya at sobra na ang abalang dinulot nila. Masyado nang madumi ang bar ko. Linisin nyo ngayon din. Mabilis na tumanggaw si Master Husan at nangakong lilinisin nila ang lugar. Nagbago ang eksena. Sa isang dinner gathering, masaya nang nagkakainan sina Zhu Qian at iba pa. May isang lalaking lumapit kay Miss Jian at nagtanong. Interesado ka bang sumali sa martial school? Sa ganda mong yan, sayang naman kung dito ka lang sa maliit na bar nagtatrabaho. Sabi pa niya, magiging maganda raw ang kinabukasan ni Jian kung sasama siya sa kanila. Ngunit magalang na tumanggi si Jian. Masaya na po ako sa trabaho ko rito. Hindi maganda ang kalusugan ng kanyang ina at laging mayroong dapat maiwan sa bahay para alagaan ito. Dahil doon, ideal ang kasalukuyan niyang trabaho. Pagkatapos ay iminungkahi ng lalaki na sa kanya na lang siya magtrabaho. Inalok pa niya ito ng night shift, sinisiguradong madali lang daw ang trabaho. Biglang sumabat si Zhu Qian, tinatanong si Little Fong kung anong kalokohan ang sinasabi niya. Hindi ba niya alam na inorganisa ni Boss Luo ang party na ito para salubungin si Guo Chien? Sinabi niya na anumang sandali ay darating na si Boss Luo, tapos ay pinag-uusapan ni Lil Fong ito sa likod niya. Nagkibit-balikat si Fong at sinabing wala itong pakialam. Aniya, 6 na buwan na mula nang maghiwalay sila ni Boss Luo. Bagamat dati ay takot siya dito, ngayon ay hindi na. Nabanggit niya na 4 na taon na mula nang bumalik ang spiritual energy sa Earth, at ngayon ang tunay na kapangyarihan sa mundong ito ay martial arts. Siya, si Yen Fong, ay may pambihirang talento sa cultivation. Sinabi pa nga ng kanyang master na sa kasalukuyan niyang level, malapit na siyang maging martial god. Kung gayon, ano ang magagawa sa kanya ng isang simpleng may-ari ng bar? Seryosong tiningnan siya ni Zhu Chen at sinabing marami na siyang nakitang mayayabang na hanggal, ngunit wala pang tulad ni Fong. Pinaalalahanan niya ito sa panahong wala siyang pera at wala ring tirahan, at kung paano siya iniligtas ni Boss Luo. Ngayon, dahil lang sa may talento siya at nakasali sa isang martial school, nagkaroon na siya ng kayabangan sa kanyang puso. Binalaan siya ni Zhu Qian. Natandaan ito, ang mga nakakalimot sa kanilang pinagmulan ay hindi kailanman nakakaabot ng masyadong mataas. Tamang-tama namang pumasok si Lu Qin at humingi ng paumanhin sa pagkahuli. Ipinaliwanag niya na may dumating na trabaho. Paglingon kay Fong, binati niya ito, sinabing 6 na buwan na mula nang umalis si Little Fong papunta sa martial school at magandang makita ulit siya. Ngunit hindi sumagot si Fong.
Ikinainis ito ni Zhu Qian, na itinuro na dati ay yumuyukod si Fong sa paanan ni Lu Chen, at ngayon ay wala man lang siyang pinapakitang respeto. Malamig na sumagot si Fong, "Ate, mukhang nakalimutan mo na kung ilang beses mo akong pinakiusapan na pumunta rito, at ngayon itong taong nakatayo sa harapan ko, na malinaw na kasing edad ko, ay tinatawag akong Little Fong. Kung gayon, bakit ko siya tatawaging Boss Luo?" Matatag na nagsalita si Lu Qin. "Askang, anong ibig sabihin ng pagmamakaawa na ganito?" Ipinaliwanag ni Zhu Qian, "Boss Luo, ang master ni Little Fong, si Master Zhuju, ay mula sa isa sa mga pinaka-prestihiyosong martial arts school. Partikular ko siyang inimbitahan dito ngayon para posibleng may rekomenda kanya sa institusyong iyon." Malinaw na naiinis na sumingit si Yan Fong. "Ate, huwag kang mag-asyom. Simula nang bumalik ang spiritual energy sa Earth, naging karaniwan na ang mga martial arts school, pero ang mga tunay na elite tulad ng pinagmulan niya ay bihira," patuloy niya. "Ang taong ito ay minsan nang nakagawa ng pabor sa akin, kaya handa akong irekomenda siya. Kung kwalipikado siya o hindi ay depende sa sarili niyang kakayahan." Malamig na lumingon si Lu Qin kay Zhu Qian at sinabi, "Alam kong para sa ikabubuti ko ito, pero hindi ako interesado na sumali sa anumang martial arts school. Itigil na natin ang usapan dito." Kinutya siya ni Yan Fong. "Hindi interesado. Alam mo, ang mga taong hindi maabot ang ubas ay laging sinasabing maasim," halatang naiinis. Agad na sumagot si Zhu Qian. "Little Fong, anong ibig sabihin yan?" Sumagot si Yin Fong, "Bakit hindi ko pwedeng sabihin ang nasa isip ko? Minsan niya akong tinulungan, kaya gusto ko ring tulungan siya bilang ganti. Pero kung may nag-aalok ng tulong, ang pinakamababa na inaasahan ay kaunting pasasalamat. Pero heto siya, nakaupo sa harapan ko na parang siya pa ang gumagawa ng pabor sa akin." Tumingin siya sa paligid at idinagdag, "Lahat ng iba sa silid na ito ay malamang na iniisip na ako ang nagmamakaawa ng tulong." Galit na bulalas ni Zhu Qian, "Little Fong, sobra ka na." Ngumisi si Yin Fong. "Zhu Qian, huwag mong kalimutan ang lugar mo. Isa ka lang waitress sa isang murang bar. Wala kang karapatang tawagin akong Little Fong. Mula ngayon, tawagin mo akong Sir Fong. Itigil mo na ang bastos na palayaw na iyan." Si Luo Qin, sa wakas ay naiinis na, ay nagsabi, "Tama na ang drama. Yin Fong, umalis ka na ngayon. Huwag nating hayaang masira nito ang ating hapunan." Tumayo si Yin Fong at sumagot, "Ito ang laging problema sa iyo. Naglalakad ka na parang regalo ka ng Diyos sa sangkatauhan, kumikilos na parang may utang sa iyo ang buong mundo. Ano ang nagpapayabang sa iyo?" Humakbang siya pasulong at idinagdag, "Iniisip mong basta mo na lang ako mauutusan ng ganoon." Sabi ni Luan, "Hindi ko maintindihan kung bakit ganoon na lang ang galit mo sa akin." Sa sandaling iyon, si Yin Fong, na lubos na nagngingit-ngit sa galit, ay dinampot ang bote at sumigaw, "Talagang ang nabaliw ka na. May nagsabi minsan na para makamove on, kailangan mong kalimutan ang mga nakaraang pagkakamali. Oo, tinulungan mo ako minsan, kaya susuklian ko lang ang pabor na iyon sa pamamagitan ng pagligtas sa isa sa mga kamay mo." Ibinagsak niya ang bote at nagbabala, "Isipin mong bayad iyan para sa pabor na iyon. Maliit na presyo para sa maling taong ikaso." Biglang may kumatok sa pinto. Tumangala si Luan at sinabing, "Pasok." Pumasok si Zhujo at Master Han sa silid, bahagyang yumukod. Humingi ng paumanhin si Go. Paumanhin sa abala, "Boss Luo, narito ang mga susi ng club mo. Nalinis at napakintab na namin ang lahat, maging ang mga sahig. Halos makikita mo na ang sarili mong refleksyon doon ngayon." Nagpatuloy siya ng mapagpakumbaba, "Patawarin mo po kami sa isang beses lang na ito. Hindi na namin uulitin ang pagkakamaling ito." Nagulat si Yan Fong nang makita si Master Han at bulong, "Master." Tumingin si Shujo at sinabing, "Little Fong, nandito ka rin pala." Tinaas ni Lu Qin ang isang kilay at nagtanong, "Oh, kaya ikaw pala ang kanyang master?" Tumanggo si Shujo, "Opo, ako nga, ako ang nagturo sa kanya." Pagkatapos ay nag-isip siya, sinuri ang sitwasyon at naisip, kasama ni Yong sa hapunan ang ganoong kalakas na tao. Ibig sabihin malakas ang kanyang koneksyon. Kung makakalapit ako sa amo sa pamamagitan niya, baka seryoso kung may taas ang aking sariling katayuan. Idinagdag niya ng malakas, "Hindi ko akalain na personal kang kilala ni Boss Luo.
Isa iyan na pambihirang kapalaran. Casual na sinabi ni Luchin, sa totoo lang, bago kayo dumating, ang disipulo ninyo rito ay nagbabanta na babasagin ang aking kamay. Agad na nagulantang si Gujo. Nauuto siya. Naglalako lang siguro siya. Sigurado akong hindi siya aabot sa ganoon. Tiningnan siya ng masama ni Luan at mahinahong nagtanong. Mukha ba akong nagbibiro? Idinagdag niya ng malamig. Siguro dapat kong ituro sa iyo kung ano ang pakiramdam ng tunay na biro. Jujo, na ngayon ay galit at nahihiya, ay sumigaw kay Yanfong. Bastos ka, anong ginawa mo dito? Si Yanfong, na halatang natigilan, ay sumagot, Master, bakit po kayo galit sa akin? Ngunit humakbang si Master Husan at pinagalitan si Go. Bakit mo isasama ang ganyang basura? Paano naglakas loob ang hamak na ito na pagbantaan ang malalakas na tao tulad ni Boss Luo? Habang nawawalan ng pag-asa sa buhay, lumuhad si Go at nagmakaawa, Boss Luo, patawarin niyo po ako. Nagkamali ako ng malaki sa pagtanggap sa basurang ito bilang aking disipulo. Binalingan niya si Yanfong at sumigaw, nagsalita ka tungkol sa pagbasag ng kamay ni Boss Luo. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang tunay na sakit. Samantala, si Hu Chen, na pinapanood ang lahat ng nangyayari, ay nag-iisip sa gulat, nagiging interesante ito. Pero ano ba talaga ang nangyayari? Napakalakas ba talaga ni Boss Luo? Hindi ko pa nakita ang sino man sa bar na tinrato siya ng may ganoong takot at respeto noon. Umagos ang luha sa mukha ni Yanfong habang nagmamakaawa, Boss Luo, patawarin niyo po ako. Hindi niyo ba natatandaan? Ako ang batang nagtrabaho sa bar ninyo. Tapat akong naglingkod sa inyo sa loob ng maraming taon. Pakiusap, patawarin niyo man lang ako para sa mga alaala na iyon. Ngunit malamig na sumagot si Luchin, hindi iyon katapatan. Takot iyon. Noong panahong iyon, wala kang kapangyarihan na gumawa ng anuman. Ngunit ngayon na ipinakita mo ang iyong kakayahan, natanto ko na ang kasalanan ay sa akin. Taon akong nabigo na makita ang mga tao kung sino talaga sila. Binibigyan ko ang lahat ng pagkakataon, ngunit ang ilan ay hindi lang talaga karapat-dapat. Desperadong lumingon si Yanfong kay Zuchen. Ate Zuchen, ako ang iyong Little Fong. Hindi mo rin ako ililigtas. Pakiusap, kausapin mo sila. Kung magsasalita ka, makikinig sila sigurado. Ngunit mahigpit na sinabi ni Zuchen na ayaw na niyang pag-usapan iyon. Bukod pa rito, hindi ka na Little Fong. Naging Sir Fong ka na ngayon. Kaya mo nang magsalita para sa sarili mo. Binalingan ni Guan si Luchin at sinabi, Boss Luo, nakita ko kayong masaya sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Ngunit ngayon ay nasira ko ang inyong hapunan. Mahinahong tiniyak sa kanya ni Luchin. Hindi mo ito kasalanan. Gusto mo lang gumawa ng mabuti. Idinagdag ni Gian na hindi niya inaasahan na magiging ganito ang takbo ng mga pangyayari. Nagbuntong hininga si Luan. Alam ko na mangyayari ito. Ganyan ang likas na ugali ng tao. Ang mga tao ay rumerespeto lang sa iyo kapag mas mahina sila sa iyo. Ngunit sa sandaling magkaroon sila ng kapangyarihan, kapag nakakolekta na sila ng sapat na yaman, nakakalimutan ka nila at hinahamak ka. Hindi ito bago. Simula nang magbalik ang spiritual energy sa mundo, lalong lumawak ang agwat sa pagitan ng mga tao, at kasama nito, lumaki rin ang kanilang kayabangan. Inamin ni Ju Qian na minsan ay nagtataka siya kung ang pagbabalik ng spiritual energy sa Earth ay mabuti o masamang bagay. Sumingit si Jian, na nagsasabing, magandang bagay iyon. Talagang, hindi mo ito alam, pero simula nang kumilos si Luji, halos nawala na ang mga pagkamatay mula sa sakit at aksidente. Abangan, ang susunod na parte ng ating manhwa.